2 Timothy, sabi ko, hindi ako gumamit. Tinitesting ko lang po muna. Ayan. Okay, ito pong ikalawang Timoteo ay huling parte ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Huling bahagi na. No? Namamaalam na siya actually, mahina na siya, may edad na, at alam niyang hindi na siya magtatagal. Ito na yung huling bahagi ng kanyang liham o tagubilin sa kanyang anak na espiritual, si Timoteo. No? At ito po ay isang strong, ika nga, no? Madiin na utos o paalaala kay Timoteo. Yun po ang context. No, yung letter na ito is particularly the Apostle Paul's personal letter to Timothy. But, of course, this applies to every believer. Ito po ay panawagan sa lahat ng mananampalataya at sa buong iglesia, sa buong daigdig. Ano po? Ito ay panawagan sa ating lahat. So, hindi po ito eksklusibo para lang kay Timoteo, para lang sa mga pastor. Sabi po kasi ng iba, ito ay para sa mga pastor lamang. Hindi po. Lahat ng mananampalataya ay panawagan ito. Parehong panawagan at paalaala ni Apostol Pablo. Okay? Now, again, ito po ay utos. No? Go, sabi ni Apostol Pablo, no? Go and preach the gospel. Yun ang title natin, ano? And ngayon ay we will explore two main points po. May hinanda akong dalawang punto. Ang unang punto po, hindi na natin papatumpik-tumpikin, the call, ang panawagan. Ngunit bago natin pagsalusalunan yan, ay muli po tayong manalangin. Sumangguni tayo sa ating Panginoon. Sige po, let's pray. Lord, we thank you for how you have been faithful, Panginoon, to your promises to this church. Sa amin po mga kapatid dito sa Hope in Christ City Church. Lord, nakita po namin, ako po personally, nakita ko po ang iyong katapatan kung paano mo sinubaybayan simula pa sa sila ay iilan pa lamang at nagsisimula sa gawain hanggang ngayon, Panginoon. At nakikita po namin dahil sa aming pagtitiwala sa iyo ay patuloy ka kong kikilos, patuloy kong gagawa at gagampanan ang iyong pangako sa iglesia nito. Patuloy mo silang papalaguin, Panginoon. Ngayong hapon, Panginoon, hinihiling namin ang talino mula sa iyong banal na Espiritu. Hinihiling din po namin ang humility, Panginoon. Ang kapayapaan ng loob at kapakumbabaan, Panginoon. Nawa ay malaya ka. Binibigyan ka namin ng karapatan at ng kalayaan na mangusap sa amin at isaayos ang aming mga puso, ang aming mga kalooban. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The call, ang first point po natin, no? The call is universal. Ang panawagan na ito ay pang buong daigdig or pang kalahatan. To proclaim God's word is for everyone. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga manggagawa, no? It's a solemn or taimtim reminder, taimtim na panawagan or paalaala. Meron po akong text na Tagalog na inihanda. Sabi po sa Tagalog, inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus, okay? Na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. So, makita po ninyo dito, no? Sa panawagan ni Apostol Pablo kay Timoteo at sa lahat ng mananampalataya, ginamit niya ang pangalan ng Diyos, no? Inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Hesus Kristo. Bakit ang Diyos, anak? Bakit ang Diyos Ama at Diyos Anak, no? Of course, God the Father is going to be the judge of the living and the dead. Sinabi niya dyan, no? Pag darating ang huling araw, tayong lahat ay hahatulan at huhusgahan ng Diyos Ama. At bakit si Jesucristo? Dahil siya lamang ang Diyos na namatay at muling nabuhay upang pagkalooban tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. So, kumbaga, the Apostle Paul dropped yung kumbaga magic word o kaya yung talagang final or ultimate tawag dito, reference kumbaga sa pangalan ng Ama at ng Anak, inaatasan kita. Yun ang pangungusap, yun ang paalaala ni Apostol Pablo sa kay Timoteo at sa lahat ng mananampalataya. Now, punta po tayo sa verse 2, no? Sabi niyo sa verse 2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Doon muna tayo sa salita, no?
ang importansya po or kahalagahan ng word or salita. Ibig sabihin, pag sinabing salita, hindi lang siya basta kung ano-anong salita, kasabihan, or mga myth, or kaya ay mga tawag dyan, yung mga palaisipan. Ano? This is the gospel of the Lord Jesus Christ. So pag sinabing word or salita, yun ay ang mabuting balita, ang ebanghelyo patungkol sa Panginoong Jesucristo. The gospel of the Lord Jesus Christ. No? And this is the core, or this is the foundation of our Christian faith. The gospel of the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. So pag may tinuro si Pastor Jay sa inyo, ito, ibang pundasyon. Maliban ng Panginoong Jesucristo. Balita niyo sa amin. Dahil pagalitan namin si Pastor Jay, no? So this is the core message. This is the foundation of our Christian faith. The gospel of the Lord Jesus Christ. Wala na mong iba, no? Again, the role of preaching or ang papel ng pangangaral ay hindi lamang nakareserba para sa mga pastor. Ito po ay sa lahat ng mananampalataya. Okay? Hindi lang kay Kuya Romy, hindi lang kay Brother Juster or kay Brother Roger. Lahat po tayo ay binigyan ng iniatang sa atin ang utos na ito na tayo ay mangaral ng salita ng Panginoon. Siguro nag-isip kayo, Pastor, bago pa lang ako paano ba? No? Dahan-dahan lang po, isa-isahin natin, hihimayin natin. Sharing the gospel is not about formal preaching. Okay? Malinaw po yan. Sharing the gospel is, hindi katulad dito na formal na nangangaral ako sa inyo. Sharing the gospel is integrating the life of the Lord Jesus Christ in our daily lives. I-integrate natin. Ibig sabihin, pag nakikipag-usap ako sa kaibigan ko, o nakipagkwentuhan ako sa kapitbahay ko, ini-integrate ko doon yung mabuting balita ni Kristo. Kumbaga, yung usapan namin ay dinadala ko doon papunta sa kapatawaran ni Kristo, sa pag-ibig ni Kristo. Ganon ang integration and sharing the gospel. No? And sabi dito sa bandang huli, sabi niya, maging handa, at sa una pala, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Sa English Bible, sabi dyan, in season or out of season. No? So meron po tayong unang subpoint. The first subpoint is the importance of the word. Yun ang pinabanggit ko. Pag sinabing word o pag sinabing gospel, wala na pong iba yun. Hindi yung testimony ko. Hindi yung testimony ni Brother Roger. Minsan kasi nakikinig tayo sa mga testimonies, sa mga ibang simbahan na rin natin. Yung patutuo ni sister, yung patutuo ni brother, ganito. Maganda po yun. But that is not the gospel. The gospel is the life of the Lord Jesus Christ. Yun po yung gospel. Okay? So kung tayo ay mag-share sa Bible studies, yun lang po ang pure and true gospel, the life of the Lord Jesus Christ. Yun yung verse 2. Maging handa sa pangangaral ng salita ng Diyos. And let's master that. No? Gawin nating kagawian yan hanggang sa ma-master natin yung pagbabahagi ng mabuting balita. The second subpoint is the duty of the believer. Pag sinabing duty, yung tungkulin. Ano bang tungkulin ng bawat mananampalataya? Ulitin ko, hindi lang po pastor. Bawat mananampalataya, ano pong sabi? Maging handa. Maging handa saan? Sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Maging handa anumang panahon. Okay? Ulitin ko po, binibigyan din ko, hindi lang po ito sa pastor, hindi lang sa mga leader, kundi sa lahat ng mananampalataya. No? Kung tayo man ay nasa trabaho, lugar ng trabaho natin, kung tayo man ay nasa bahay natin, yung mga kapitbahay natin, yung mga kaibigan natin, mga estudyante, sa school, yung mga kaeskwela natin, it's our duty, it's our role, no? Tungkulin natin na ibahagi, sabi dyan, anumang panahon. Anumang panahon, To be ready means to be prepared. Handa ka palagi. Ngayon yata hindi na uso yung Boy Scout, Yung Boy Scout may motto na laging handa. Laging handa tayo, no? And the gospel should be in various contexts, no? Ibig sabihin nung laging handa dyan. Ibig sabihin, pag sinabing laging handa and in various contexts, ibig sabihin, kung sino man yung kaharap mo. Kunyari, yung kaharap mo ay barbero, no? Yung iba kasi ay makipag-usap sa barbero, tahimik. O kaya naman, kung kaharap mo ay bata,
i-adjust mo doon, i-contextualize mo doon. Kung harap mo ay teacher mo, or guru mo, or boss mo sa trabaho, i-contextualize mo rin doon. Various context, but the content should never change. Hindi mo babaguhin ang gospel. Hindi mo babaguhin, hindi mo ibahin yung mabuting balita ni Kristo. Babaguhin mo yung pamamaraan para matutunan or maunawahan ng kausap mo. But the message should stay solid and the same. It's about the Lord Jesus Christ. No? Remember, hindi po tayo nagpapatanggap. No? Meron kasing mga, siguro, by, ang tawag na? Force of habit na lang, May iba nagsasabi, pinatanggap ko sa Panginoon yan eh. Ay, ko na pala nagpapatanggap sa Panginoon. Hindi po tayo nagpapatanggap sa Panginoon, Our role is to share the gospel. I-share mo lang. Kung umamin siya, kung kilalanin niya ang Panginoon sa buhay niya bilang Panginoon tagapagligtas, hindi na natin trabaho yon. Hindi natin pipilitin. Basta the role is to share the gospel. Now, yung iba, araw-araw meron kami mga apo po, personally, may mga kamag-anak kami na ang tagal na namin sineshare, hanggang ngayon di pa rin kumikilala sa Panginoon. Pero nakikinig sila pag sineshare namin. No? Pero saka na lang kami maniniwala siya pag dumating ng tamang panahon. No? But our role is to share, not to force. Hindi natin sila pupwersahin. Okay? And this is a universal call for all the believers to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. No? The Holy Spirit is the one who speaks to the heart. Hindi tayo. Ang tungkulin natin ay mag-share ng mabuting balita, pero ang banal ng Espiritu ang mangungusap. Siya yung magbibigay ng conviction at siya yung magkukos ng transformation sa buhay ng tao. Hindi tayo. Tama po ba? Kasi kung tayo yung magpapatanggap at tayo yung magbabago mo na ng buhay mo. Diba? Tayo yung tatanggap ng paraan. Hindi na yung Panginoon. At malamang hindi ang Panginoon ang tinanggap nun. Malamang ikaw. O baka yung kwento mo lang ang naunawahan. So remember, our role is to share. No, it's not our role to force people to acknowledge the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. No, we just need to be consistent and genuine. Pag tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita, kailangan tunay at totoo. That we care for them, that they need to know the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Kailangan sincere, kailangan totoo. Hindi lang, kasi may requirement kami, may kwento kanina si Pastor J. Baka naman sabi ni Pastor J, magdala kayo ng 5, bibigyan ko kayo ng cellphone, ha? Meron daw ganun dito. Sabi ha? O kaya, magdala kayo ng 2 bisita, may libre kayong 1 kaban na bigas. Walang ganun na sinabi sa Apostol Pablo. Diba, Pastor J, may sinabi ba? Pastor J? Wala. Walang plano si Pastor J. Ganun din si Apostle Paul. Walang persahan to. Okay? The role is to share. Maniwala sila o hindi, bahalang banal na Espiritu sa kanila, yun ang mangungusap sa kanila at yun ang magbabago ng kanilang buhay. Okay? So that is the first point, the call, ang panawagan. Ang pangalawang punto po natin, at panghuli, may silang to anniversary. Para imbitahin niyo ulit ako, may sila. The context o konteksto, saan ba nanggagaling? Ano ba pinag-usapan natin? The context, okay? The context in which we proclaim, sabi dito sa verses 3 and 5. Sorry, kalimutan ko. Ayan, the context. Okay, now verse 2 and following, sabi dyan, maging handa ka sa pangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon, ilantad mo ang maling aral. Kasama pala yun? Kasi minsan sa social media nakita mo, bakit mo pinapakialaman yung mga maling turo? Sabi, ilantad mo yung maling aral. It's biblical. No, ilantad mo yung maling aral. Pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Now, we are at the point that this is the point where the Bible tells us that we are all sinners in desperate need for a Savior. Lahat tayo makasalanan. Pati ako po, na pastor na, ay makasalanan pa rin. And I need the Savior. That's why tayo ay kumilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas. No? But justification ay tapos na sa buhay ko. Sanctification na ang nangyayari ngayon. No? But lahat tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos without the Lord Jesus Christ. And that is the context
of the gospel. So pag nagturo tayo ng mabuting balita, nag-share tayo ng good news, yun ang punto. Makasalanan ka, kapatid. Kailangan mo ng tagapagligtas para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para ikaw ay maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Unang-una, kailangan mo kilalanin na ikaw ay makasalanan at ikaw ay walang desperado ka na, wala ka ng ibang pag-asa kundi ang Panginoong Jesus lamang ay kilalanin mo sa iyong buhay. Let's move on to the next verse. Verse 3 sabi dyan, balikan natin yung verse 2 mamaya. Punta muna tayo sa verse 3. Sabi dito, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong nagtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Nangyayari na po ito. Doon pa, noong New Testament pa, hanggang ngayon, mas nangyayari pa rin. Verse 4, hindi na nila papakinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lamang ng tao. Okay? Now, the Apostle Paul is giving a warning here. Nagbibigay siya ng balala. No? Darating ang panahon, sabi niya, nangyayari na nga at darating pa ang panahon na people will not endure the true gospel, no? Yung the truth and the sound doctrine, ika nga, no? May mga taong hindi na makikinig sa katotohanan at sa tamang ebanghelyo, no? Yung makatotohanan ng tamang turo. People, sabi ni Apostle Paul, people will seek for themselves teachers that will suit their listening ears. Yung mga tao na gusto nilang nakakakiliti sa tenga, yung ayan, sarap pakinggan, yung tinuturo ni Bishop ganito, ni Pastor ganon, gusto ko yan, yung mayaman ako, yung gumagaling yung mga salit ko, yan ang gusto nila. Preachers will teach and preach about the things that people wanted to hear. At dadami sila, at dumadami nga sila, mas mabilis silang dumami at lumago. Kasi ang pinapangaral nila, yung gustong marinig ng tao. Ayaw marinig ng tao na sabihan mo silang, makasalanan ka, kailangan mo si Kristo. Ayaw ng tao yan. Ako makasalanan, lagi nga ako nagsisimba, lagi nga ako nagdadasal, nagbibigay pa ako ng offering ko, paano ako magiging makasalanan? Diba? And sabi sa Bible, God is love, so mahal ako ng Diyos. Diba? So, ayaw nila pakinggan na sila yung makasalanan na kailangan nila ng tagapagligtas. Ito yung sinasabi ni Paul. And then, balik tayo sa verse 2, no? Yan. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Anumang panahon, ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Now, this tells us that we are not to take sin lightly. No, ibig sabihin, ang kasalanan ay kasalanan. Hindi pwedeng, kasalanan, ito medyo maliit lang yung kasalanan ito, tanggapin natin. Ito medyo mas matigat yung kasalanan. Hindi ka pwede. No, namimili tayo. No, hindi po gano'n ang Panginoon. Wala po, katulad sa ibang malalaking simbahan, merong venial sin, merong mortal sin. Sa Bible po walang gano'n. No? Of course, meron yung mga kasalanan na katulad yung murder, yung lie, magkaibang level yun. But sa harap ng Panginoon, pantay lahat yun, kasalanan yun. At lahat ng makasalanan na hindi kumilala sa kanilang pagkakamali at hindi kinilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung gospel. If a man refuses to admit that he is a sinner and he doesn't need a Savior, he will not be able to enter the kingdom of God. That is the gospel. Kasi malamang, kapag hindi ko inamin na ako ay makasalanan, malamang, hindi ko rin aminin na kailangan ko ng tagapagligtas. Di ba? Kasi bakit ko kailangan ng tagapagligtas? Eh, wala naman akong kasalanan. Tama po ba? Thank you, Brother John. No, pusimbahan ko, galing pa ng karuhatan yan. Ayan. Ang lamig doon. Ang lamig ng tubig dito sa Malabon. Malabon eh, tubig eh. Oo nga. Dito maraming tubig. Okay.
So ito po ang kahalagahan ng mabuting balita na sinasabi yung word, ano? If a man refuses, kung sinasabi ng tao, kunyari ako, ayaw kong aminin na na makasalanan ako, malamang ay hindi ko rin aminin na kailangan ko ng tagapagligtas. Yun yung gospel eh. Una, aminin mo na makasalanan ka at kilalanin mo si Kristo na tagapagligtas. And this is the foundation and the importance of the gospel, no? And nakakalungkot, alam niyo po bakit? Kasi yung ibang mga ngaral, ni-skip nila to. Nilalaktawan nila ito na ikaw ay makasalanan. Kasi ayaw nilang masaktan yung tao eh. Kasi sabihin lang, sama ka sa amin sa church. Mawawala lahat problema mo. So, sama na yun yung tao, di ba? Kasi mawawala yung problema niya. No? So pag dumating ang problema, yung totoong problema na, pagkatapos niya magsimba, may problema pala ulit. Sabi, mali naman pala yung tinuturo mo, so magbabackslide na daw. Mawawala na naman ulit. No? Some people acknowledge or just go to church because yun yung tinuro sa kanila. Na pumunta sila sa church, sumama sila sa tinanggap nila yung invitasyon natin kasi ang pinangako sa kanila, mawawala yung problema nila. Maayos ang buhay nila. Papagalingin yung sakit nila at mawawalan sila magkakaroon sila ng iniwasan ko sabihin, yayaman sila. Ayan, diniretso ko na. Yayaman kayo. Mawawala lahat ng utang niyo. Magkakaroon kayo ng sasakyan. Mga ganon. No? Di ba kayo nakarinig? Kami nakarinig na. No? Magkakaroon kayo ng mga magagarang sasakyan, mga malalaking bahay. Ganon. Ayan, ang dami, ang bibilis. Hindi kayo nagtataka, bakit ang bibilis ng mga church na yan lumaki? Kasi nga, yun yung false gospel. Hindi nila tinuro na makasalanan kayo. Yun ang unang problema at pinakamalalang sitwasyon ng tao. Tayo ay makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Yun po yung gospel. Kung ikaw ay pagalingin ng Panginoon sa sakit mo, bonus na lang po yun. Praise God pag pinagaling ka ng Panginoon. Praise God kung binless ka ng Panginoon, nagkaroon ka ng magandang sasakyan. Bonus na po yun. Bonus na yun. Pero yung ikaw ay iligtas at patawarin sa iyong mga kasalanan at iligtas mula sa buhay na kapahamakan sa impyerno, yun ang gospel. Yun yung word of God. Okay? So, ang first subpoint po natin, sa second point na tayo. Ang second subpoint, first subpoint natin is we need to deal with opposition. Meron tayong kailangang harapin, no? Na opposition or may kumukontra. No? Verse 5, basahin natin. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Ba? Bakit kaya? Sabi ni Paul, relax lang, relax ha. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. So, dito sa subpoint natin, merong sinasabi si Apostol Pablo, maging matino, kalma ka lang. Sa panahon natin yan, narinig natin ito madalas. Kalma ka lang, no? Kailangan mong magtiis. Kailangan mong magtiyaga, no? Bakit? Kasi may oposisyon. May kumukontra. Sino kaya itong mga kumukontra na ito? Of course, may mga kumukontra. Unang-una, false doctrine. Pangalawa, yung mga nag-sugarcoat ng gospel, yung sinasabi ko, no? The opposition are not just the ones who are against God's word. Opposition also comes from those who preach the wrong gospel. Gospel yung pinipreach nila, pero twisted. Siguro 50% truth, 50% false, no? Sabi ni C.S. Lewis, nakalimutan ko yung eksaktong word, pero may binanggit siya, sabi niya, the devil made the lie sound good, something like that, because he added a little truth. Ginawa daw ng diablo na yung kasinungalingan ay magtunog maganda o tama dahil dinagdagan nila ng konting-konting katotohanan. At mag-ingat po tayo, ang dami niyan, sa TV, sa radyo, sa YouTube, sa social media. No? Pag nakinig ka, pag binuksan mo, ang ganda ng tinuturo, parang salita ng Diyos, pero yung pala mayroon doon, kapiranggot lang, parang inanuhan lang, tawag doon, binudburan lang ng konting katotohanan. No? Pero buong kasinungalingan. And sabi doon sa verse 2, yung kanina yung sinabi natin, ilantad mo ang mga malingaw. Ganda nito Bilihan tayo nito sa joke lang.
Okay, ilantad mo ang mga maling aral. Okay? As a preacher myself, ako po mangangaral, guilty po ako dito, kasi minsan pag nagsalita ako sa harap, katulad kanina, may gusto akong iwasan na salita na baka masaktan kayo eh. Minsan po, hindi lang minsan, madalas, pag linggo ng hapon, pag uwi ko sa bahay, minsan ako konsensya ako kasi may mga pinitawan akong salita na alam ko may mga nasaktan. No? And katulad kanina, may iniwasan akong salita, pero si Pastor Jay na nagsabi, pangako na yumaman, pangako na mawalan ng mga utang, ganyan. Yun, ano? Minsan kami as a pastor, ako, hindi ko alam si Pastor Jay, no? Pero ako minsan, iniiwasan ko magsalita ng mga bagay na nakakasakit sa inyo. But sometimes, hindi nakakatulong yun sa inyo. No? Mas magandang sabihin na namin yung katotohanan kahit masaktan na kayo. No? Ang tawag doon, open rebuke is better than hidden love. Okay? Basta totoo yung sinasabi. No? Now, brothers and sisters, it's important for us to share the gospel carefully, no? Pero yung wala kang iniwasan, wala kang tinatago, pero careful ka, no? Mahirap mag-share ng gospel na yung sabi doon, Miski Pops, alam niyo yung Miski Pops? Yung Miski pa paano na lang, basta na-share mo yung gospel, okay na yan. Basta na-share mo na, tapos na, di ba? Huwag ganon, huwag pong ganon, ano? Let's make sure na nadala natin yung mensahe sa puso ng tao. Yung tamang mensahe, yung totoong mensahe ng Panginoon sa puso ng tao. No? Okay, time na, 30 minutes, so tapos na. Hindi pwedeng gano'n. No? We are called to be careful, but we are also called to be faithful. Hindi lang maging maingat, kasi sobrang ingat mo, naiwasan mo na tuloy yung mensahe, yung tamang doktrina. We need to be careful, yes, but we also need to be faithful to the truth. Maging maingat, ngunit at the same time, kailangan nating maging tapat sa tunay at totoong mabuting balita sa Ebanghelyo. Now, mga kapatid, ang mag-share po ng mabuting balita, pastor man kayo, worker man kayo, or ordinaryong membro, will not make you popular. Alam niyo po ba yan? If you are a Christian, if you are a believer, and you're sharing the true gospel of the Lord Jesus Christ, it will not make you popular. Most likely, people will hate you pa nga. Kapag katunay yung gospel na tinuturo mo, may maiinis pa sa'yo, may magagalit pa sa'yo, yung mga kaibigan mo, i-unfriend ka pa nila, ika-cancel ka nila because of teaching or preaching the true gospel. Ano? And most likely, people, pansinin nyo, kung ang ituro ninyo is yung false gospel, sabihin natin prosperity gospel yung ituro nyo, mas marami kayong magiging kaibigan at mas mabilis ang paglago ng iglesia ninyo kung false gospel ang tinuturo ninyo, kasi mas marami ang gustong makarinig ng gano'n. John 12:43, no? Sabi doon ni Jesus Christ, mas gusto nila yung papuri ng tao kaysa sa pagtanggap at aproba ng Panginoon sa naririnig nilang maganda at nakakakilitik ng kanilang pandinig, no? Again, ulitin ko po mga kapatid, brothers and sisters, if you are preaching the true gospel, people will most likely hate you. Mas marami ang magagalit sa inyo, mas people, siguro, nasubukan na ng iba sa atin dito, no? Yung mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, they disown us, yung iba, gano'n, hindi na kinikilala, at itinataboy na sa pamilya, no? And yung iba sa atin, ina-unfriend tayo, kina-cancel tayo, because of sharing the true gospel. So, the challenge is, are you ready? Handa ba kayong ipangaral ang tunay na mabuting balita ang Ebanghelyo? No? You must be willing, sabi ni Apostle Paul, you must be ready at all times. Preaching the true gospel will make you unpopular. Ulitin ko po. Preaching the true gospel will make you unpopular. As individuals and as a church. No? Aayawan kayo ng tao. Kaya huwag kayong magulat kapag sinimulan yung magturo or mangaral o mag-share ng gospel, tapos biglang yung dati yung kaibigan, best friend yung biglang nawala na, biglang nagtago-tago na, ganyan. Because you are preaching the true gospel and you are faithful to share the truth of God's word. And our next sub-point is live the gospel. So kanila, deal with opposition, maging handa kayo kasi meron mga babanggain kayo. Pangalawa, live the gospel. Ipamuhay ang Ebanghelyo. So,
yung build the opposition, harapin ang pagtutol. May mga tututol di ba? Pangalawa, ipamuhay ang ebanghelyo. Okay, live the gospel. Verse 5. Ngunit ikaw, tingnan niyo po, may dalawang dito, no? May dalawang paalaala si Paul. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa mga paghihirap, gawin mo ang tungkulin mo. Ano yung tungkulin? Bilang tagapangaral ng mabuting balita, at tuparin mo ang tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Sabi sa English pa, do the work of the evangelist. Ano? So gawin mo ang tungkulin mo at tuparin mo ang tungkulin mo. Dalawang emphasis, dalawang beses binigyan ng diin. Ano? And this is the way you fulfill the ministry. Sabi niya sa English Bibles. Ano? And this practically means, ano pong ibig sabihin niya? Hindi ka lang manangaral. Ang ibig sabihin niya, ano? Ipamuhay mo. Ang tawag doon? Talk. Walk the talk. You know, sinasabi. Basta walk the talk. Ipamuhay mo yung tinuturo mo. Hindi pwede turo ka lang turo. Di ba? Tingnan mo yung buhay mo. Mas lalo pang na-stumble yung tao. Turo na turo yan. Pero tingnan mo yung... Di ba? Preach. We need to live out. No? Challenge to sa atin. Sa akin yung challenge to. No? Wala naman sa ating perfecto dito. No? But we learn little by little. No? We are sanctified by tinutulungan tayo ng Panginoon na araw-araw binabago niya tayo. No? And we learn from Him through the Holy Spirit. Now, meron akong papakita na quote. Malamang narinig nyo na yan. Preach the gospel at all times. Sabi, use words if necessary. Mangaral ka ng salita ng Diyos. Kung kailangan mo magsalita ka, sabi. Sino may sabi? Si Francis of Assisi. Wala po sa Biblia yan. Ibig sabihin, huwag kang mangaral. Gawin mo lang, gumawa ka lang ng mabuti. Pakitaan mo lang na maganda yung kapwa mo. Huwag ka nang mangaral ng salita ng Diyos. That's not the gospel. Hindi po gospel yon. Kaya nga nilagyan ko ng X. This is the gospel. Faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So kailangan mong magsalita. Yes, of course, tama si Assisi nung sinabi niyang ipamuhay mo yung tinuturo mo. Pero dapat nauna yung sa taas baliktad. Ano? Kung ano yung tinuturo natin, dapat yun yung pinamumuhay natin. Romans 10:17. Preaching the gospel is a mandate. Pag sinabing mandate, mandato, kinakailangan gawin. It involves evidence. Kailangan ebidensya, sabi ni Paul. Hindi mo lang ipapangaral, kundi ipapamuhay mo. Kailangan may ebidensya na ikaw mismo ay binago ng mabuting balita ni Kristo. Every day we live, it's a challenge for us to carry our crosses para ipakita hindi lang sa ating Panginoon kundi sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao na ating napasalamuhang araw-araw na tayo nga ay binago na ni Kristo. Yun yung resibo ng ating bagong buhay kay Kristo. Yung kabutihan na meron tayo at pag-ibig sa ating kapwa. We are to serve and we are to live our lives as salt and light, asin at ilaw ng sanlibutan. No, kailangan magsilbi tayo bilang asin at ilaw ng madilim at mapanglaw, madilim at mapanglaw na daigdig. Kailangan magsilbi tayong liwanag at gabay. Sa pagwawakas po ng mensahe na ito, alam ko po medyo bitin, pero alam ko din na naintindihan na natin at siksik na at puno na yung ating pangunawa sa maikling talata ngayon. The command is to go preach the gospel. Ulitin ko po, go and preach the word is not just for pastors, it's not just for workers, it's for all who believe in the Lord Jesus Christ. We are to preach and share the good news of our Lord Jesus Christ. The gospel is entrusted to us, pinagkatiwala sa atin ni Kristo upang ipamalita natin sa kapwa-tao, sa ating kapwa-tao. No? Katulad na nabanggit ko, in various spheres, ibig sabihin, iba-ibang konteksto. Maliit na tao man yan, mababang uri ng tao man yan, tambay man yan sa kanto, yan ba ay mataas na uri ng tao, may
Dignitary ba yan? Ano? May pangalan ba yan? Kilala ba yan sa lipunan o hindi? We must be ready and we need to share the gospel in context sa paraan na kanilang maunawaan at maintindihan. And the challenge is to remain faithful. Ibahin man natin ang konteksto or paraan ng pagbabahagi, we need to remain faithful doon sa truth. Wag nating i-sugarcoat, wag nating ibahin yung mensahe to soothe or para lang maging maganda sa pagdinig ng tao. The gospel is always the same. We are sinners in need of salvation that comes from the Lord Jesus Christ alone. Ito yung matapat na gawain or tungkulin na iniatang sa bawat mananampalataya. Tayo ay maging handa sa panahon man o hindi. Ibig sabihin sa lahat ng pagkakataon, sa mga tao na kasalamuhan natin, dapat ready tayo, no, na ibahagi at ipamalita ang mabuting balita. Now, bago magwakas, hindi ko alam kung nandito. Bago yan, we need to share the gospel of love with truth. Tama ba? We need to share the truth. We need to share the truth in love. Kasi kung puro truth lang and walang love, mangyayari masakit tayo magsalita talaga. No? Masasaktan at masasaktan sila. No? Pero kailangan i-share natin ang gospel, the truth with love and out of love. Balance. Hindi pwedeng puro love lang din. Kasi pag puro love lang, okay lang yan, love naman kita okay lang yan, love ka naman ni God, diba? So kailangan truth with love. I-share natin ang mabuting balita na makatotohanan. Huwag tayong aalis dun sa tamang doktrina, pero dapat merong pagmamahal, sincero, at mararamdaman ng kausap natin na mahal ako dito. Kaya gusto niya sa akin ibahagi ang mabuting balita, mahal niya. In closing, dito po tayo magwawakas. Meron pong dalawang verse dito. Sabi dito, si Jesus Christ ang may sabi po nito, and proclaim as you go, saying the kingdom of heaven is at hand. Sa Tagalog, samantala kayo'y maglalakad at magsisipangaral kayo nga na mga sabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Now, gusto kong bigyan natin pansin yung go sa English, as you go, at saka yung naglalakad. Habang kayo ay humahayo sa ibang Tagalog. Ibig sabihin po niyan, habang kayo ay nabubuhay. Hindi nyo kailangan maging pastor, hindi nyo kailangan maging magaling, mahusay na mga ngaral. Sabi dito, hanggang humihinga ka at nabubuhay ka, ipangaral mo ang salita ng Diyos. So hindi lang po ito sa mga pastor, hindi lang ito sa mga manggagawa, sa lahat po ng anak ng Diyos na binago ni Kristo. Tayo dapat tayo magbahagi ng mabuting balita. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong manalangin. Panginoon, salamat po sa